Magpapatupad po ang Pag-ibig Fund ng isang buwang payment moratorium para sa mga biktima po ng lindol sa Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, pwede itong i-avail ng mga housing loan borrowers at buyers na mayroon din pong property sa mga lugar kung saan nga nagdeklara ng state of calamity. Hindi magpapataw ng multa ang Pag-ibig sa loob ng aprobadong moratorium period. Hindi pa rin tapos ang krisis sa langis, nadulot naman ang sigalot sa Middle East. Yan po'y ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Paliwanag po ni Garin, posibleng magtaas-baba pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Lalo't hindi pa tapos ang girian sa pagitan po yan ng Amerika at ng Iran. Ito, baguhin lang po natin. Ayan na siya. Ayan na po. Pero tiniyak po ni Garin na mas maayos na ang sourcing o ang paghugot natin ng supply mula sa iba pang mga bansa. Alam na daw kasi ngayon ng mga kumpanya kung saan sila maaaring makakuha ng supply. Sa kabila naman nito, may agam-agam pa rin si Garin sa supply ng petrolyo. Lalo't mukhang bumabalik na sa dating gawi ang mga Pinoy, kaya't kailangan ulit maging wais sa paggamit ng langis. Okay yun na pwedeng campaign, maging wais sa paggamit ng langis. Sa iba pang balita, layo naman po ng Pilipinas makakuha ng investments mula po sa Sweden para sa ilang high-value sectors. Target nga ng Pilipinas na mahimok po ang Swedish investors na mamuhunan sa clean energy, manufacturing at digital technologies. Target po ng gobyerno na makalikha ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Sa parte naman ng Sweden, gusto raw palawigin ang kooperasyon sa sektor ng enerhiya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.